Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Arido. Walang eksaktong taon. Patnongon, Antique. Hindi na bago para kay Arido na makakita ng kung ano-ano. Mula noong bata pa siya, itinuturing na siyang kakaiba ng mga kakilala niya. Pangkaraniwan naman yon para kay Arido, sa kadahilanang ayon sa kanyang ina, ipinanganak siyang may kakambal na hayop. Para sa mga albularyo, isang maswerteng bata ang magiging kakambal nito at magkakaroon niyo ng kakaibang abilidad na bihira lamang makita sa tao. Noong una, hindi nila yun pinansin. Pero sa paglaki ni Arido, napagtanto nilang kamangha-mangha ang kakayahan nitong makasilay ng kung ano-ano. Dahil sa ganun niyang abilidad, lumaki siyang malayo sa mga pangkaraniwang bata. Buong kabataan ni Arido, pawang mga pinsan at kapatid lamang ang kanyang kalaro. Pagtungtong niya noon ng elementarya, karamihan sa mga kaklase niya, naging tampulan siya ng tukso. Mahirap man yun para kay Arido pero pilit niya itong kinakaya. Kalimitan, bago siya umuwi sa kanila, nakagawian na niyang tambayan ang abandonadong simbahan, 2 kilometro ang layo sa kanilang bahay. Sa lugar kasi na yon, nakakapag-isip siya ng tama at nagkakaroon siya ng kapayapaan sa kanyang sarili. Bagaman nasa gilid lang ng daan ng simbahang yon, di naman siya gaanong pinapansin ng mga dumaraan doon. Ang buong akala kasi ng mga ito, naglalaro lamang doon si Arido. Subalit, sa ilang taong pabalik-balik niya sa lugar na yon, wala naman siyang nakitang kakaiba, maliban sa mga paru-parong nagliliwanag ng kulay asul. Noong una, inakala niyang mga engkanto lamang ang mga ito, pero sa katagalan doon niya napagtanto, nakaluluwa pala yon ng mga pumanaw na tao. Bagaman may mga pagkakataong hindi niya maiwasang matakot, sa katagalan nasanay na rin siya sa pagpaparamdam ng mga ito. Bukod kasi sa napag-alaman niyang hindi naman yon ang aano, napansin din niyang mga kaluluwa yon ng taong ilang siglo nang pumanaw. Bawat isa sa mga ito, nagtatangan ng kasaysayang na ibaon na sa limot. Para kay Arido, marapat itong respetuhin, kaya sa abot ng kanyang makakaya, pinipili niyang wag yung pakialaman. Inakala niya kasing wala naman doong mangyayari sa kanyang kakaiba, pero pagtungtong niya sa edad na 20 anyos, unti-unti na itong nagbago. Isang gabi, habang naglilinis ng bahay itong si Arido, bahagya naman siyang natigilan nang utusan siya ng kanyang ama na pumunta sa sentro. Nataon kasi noong naubusan sila ng sibuyas, kaya wala siyang magagawa kundi ang sumunod. Hindi na rin niya kasi maaaring utusan pa ang kanyang mga nakababatang kapatid. Gawa ng bukod sa gabi na, masyado ding madilim ang daan patungo doon. Sa kanyang paglalakad, hindi naman niya maiwasang magtaka, gawa ng maraming kaluluwa siyang nakakasalubong. Yung iilan sa mga ito, mga bata, tapos yung iba naman pawang biktima ng disgrasya. Kapag sinusubukan niya yung tanungin, imbis na mga usap yun sa kanya, dire-diretso lang ito sa paglalakad na parabang walang naririnig. Dahil dito, nagsimula na siyang magduda sa mga kakaibang pangyayaring nasisilayan niya hanggang sa marating niya ang parte ng daan, ilang metro ang layo sa abandonadong simbahan. Pagsilay niya sa entradang pinto nito, bumungad sa kanya ang 3 lalaking nakatalukbong
na may hawak-hawak na kawayan na halos ilang pulgada ang taas sa kanila. Sa pinakatuktok nito, may sigang patuloy sa paglabas ng napakaitim na usok. Matapos naman niya itong masilayan, unti-unti na rin niyang napapansin ang hawak nitong krus na kumikinang. Kahit napakalayo niya, kitang-kita niya ang bagay na yon, kaya di niya maiwasang magtaka. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, unti-unti na niyang naririnig ang mga engkantasyon ng mga ito. Hindi niya mawari kung ano ang ginagawa nito, pero base sa kanyang mga nakikita, naghahanda yung pumasok sa loob ng simbahan. Pagkaraan pa ng ilang minuto, laking gulat na lamang ni Arido nang may makita siyang isang susi na halos 2 pulgada ang haba. Paghugot nito ng isa sa mga taong yon, agad naman itong lumapit sa pinto na para bang meron itong binubuksan. Sa maniwala kayo o hindi, wala namang nakaharang sa pinto sa daraanan papasok, pero base sa ginagawa ng taong yon, parang may binubuksan ito. Maya-maya pa, bigla na lamang nanlaki ang mga mata ni Arido nang masipat niya ang isang dilaw na liwanag na mabilis naglaho sa lugar na yon. Sa isang iglap, tumambad sa kanya ang itsura ng simbahan noong mga panahong maayos at namamayagpag pa ito sa lugar ng Patnongon. Hindi niya mawari kung ano ang nangyari noon, pero isa lang ang nasa isip niya. At yon ay walang iba, kundi yung susing ginamit ng lalaki ang may gawa kung bakit bumalik sa dati nitong estado ang simbahan. Sa pagpasok naman noon ng 3, walang pagdadalawang isip naman doong sumunod si Arido. Kahit hindi niya alam ang madadatnan niya sa loob, pinilit niya pa ring magpatuloy sa kadahilanang naniniwala siya na pagsisisihan niya ng husto kung hindi niya susundin ang kanyang kutob. Paglapit naman niya sa pinto, una naman niyang napansin ay yung pagbalik ng kulay dilaw na liwanag. Lahat ng parte ng simbahan na dinaraanan nito, unti-unting bumabalik sa normal, kaya hanggat hindi pa ito nakakarating sa pinto, walang pagdadalawang isip naman siya doong pumasok. Pagsilay naman niya sa loob ng simbahan, doon bumungad sa kanya ang napakaganda nitong loob. Meron yung mga maliliwanag na ilaw, napakalaking altar, at mga santong halos ilang siglo na ang tanda. Ang mas ikinagulat niya pa noon sa lahat ay nung masipat niya ang mga kortina ng simbahan na animoy bagong lagay lang. Makikintab din ang mga salamin nito na para bang ilang buwan pa lamang yun doon. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon naman bumungad sa kanya yung iilang mga taong nakaluhod, abalang-abala sa pagdarasal. Hindi niya mawari kung sino ang mga ito, pero alam niya sa kanyang sarili, hindi yon pangkaraniwang tao. Maya-maya pa, pagbaling naman ng kanyang paningin sa ibabang bahagi ng altar, doon niya nakita yung 3 panauhin na nag-aalis ng kanilang mga talukbong. Sa isang iglap, pumungad sa kanya ang kulay pulang sutana na suot nito. May lubid din yung nakatali sa kanilang mga bewang na para bang yon ang nagsisilbi nilang sinturon. Sa puntong yon, nagkaroon siya ng hinala na maaaring pari ng simbahan yung 3. Pagsilay naman sa kanya ng isa sa mga ito, bigla naman siya nitong kinawayan, dahilan para mapakaripas ng takbo si Arido papalabas ng simbahan. Ang kaso lang, pagtulak niya noon ng pinto, ibang lugar ang bumungad sa kanya sa labas. Hindi niya mawari kung ano ang lugar na yon, pero isa lang ang nasa isip niya.
hindi yon ang kanilang baryo. Bagaman takot na siya, pinili niya pa ring tumakbo papalayo. Habang binabagtas niya ang daan, napansin niyang madaling araw na pala sa lugar na yon. Marami rin siyang nakasalubong na taong hindi niya kilala at bago lang din sa kanyang paningin. Akala nga niya noon na babaliw na siya, pero makalipas pa ang kalahating oras ng pagtakbo, tumambad sa kanya yung isang matandang pamilyar ang muka. Wala siyang kaide-ideya kung sino ito, pero nasisiguro niya, minsan niya na yung nakita. Dahil dito, walang pag-aalangan naman niya yung nilapitan para humingi doon ng tulong. Ngunit, pagkausap niya sa matandang yon, napansin niyang parang hindi siya nito naririnig. Halos sigawan na nga niya yun sa tenga, pero wala talaga. Yung matanda, patuloy sa kanyang ginagawa. Dahil dito, agad naman siyang kumaripas ng takbo papalayo sa kadahilanang nasipat niya yung 3 pare na humahabol sa kanya. Akala niya matatakasan niya ito, pero paglabas niya ng sentro, bumungad sa kanyang paningin ang mismong loob ng simbahan. Sa harapan niya, nakatayo ang 3 paring nakasutanang pula habang tahimik na nagmamasid sa kanya. Hindi naglaon, bigla namang ngumiti ang isa sa mga ito habang nagwiwika sa kanya ng, "Huwag ka nang matakot, iho. Kumalma ka sapagkat hindi ka namin sasaktan. Ang totoo niyan, may itatanong lang kami sa iyo. Alam naming naligaw ka, kaya gusto naming malaman kung papaano mo kami nasundan dito. Mahiwaga itong simbahang ito. Bawat bagay na nakikita mo rito, nagtatangan ng pambihirang kapangyarihan. Hangad sana namin ang aming mga kapatid sa pananampalataya na isikreto mo ang tungkol sa mga natuklasan mo sa oras na makabalik ka na sa inyo. Huwag kang mag-alala. Kami ang magbabalik sa iyo sa iyong panahon. Halika, lumapit ka para makilala natin ang bawat isa." Nang marinig naman ni Arido ang sinabi nito, wala na nga siyang nagawa kundi ang sumunod. Sa kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman na halos ilang siglo na palang nakatayo ang simbahan. Marami ang haka-hakang umiikot sa pagkawasak nito, pero base sa taong yon, sinadya itong wasakin ng dating namumuno sa kanila. Kaya nila yun ginawa ay upang mailayo ang kanilang mga sarili sa saklaw ng panahon. Ginamit nila ito upang manatiling buhay sa loob ng mahabang panahon. Pagtatapat pa ng mga paring yun na may 2 misyon lang na ibinigay sa kanila, at yon ay walang iba kundi pangalagaan ang lahat ng bagay na nasa loob ng simbahan at paslangin ang mga kalabang nagtatangkang kumuha ng mga ito. Dagdag pa nung kausap niya, isa rin yun sa mga rason kung bakit nais nilang itago ni Arido ang tungkol sa kanilang pag-iral. Magpahanggang sa pangkasalukuyang panahon kasi, may mga nilalang pa ring nagtatangka at gustong kumuha ng mga gamit na pinangangalagaan nila. Matapos naman itong mailahad ang lahat, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Nang mapansin naman ng 3 na mas pinipili niyang sumunod kesa magreklamo, niyaya siya nitong maglakad patungo sa itaas ng simbahan kung saan naroon ang isang lumang kampana. Pagsilay naman niya sa bagay na yon, agad naman siyang napasilay sa paring nasa tabi lang niya, dahilan para magwika yun ng, "Ano pa ang hinihintay mo, Arido? Ilapat mo na sa kampanang yan ang kamay mo. Manalig ka at doon mo makukuha ang iyong pinapangarap." Nang marinig niya ang sinabi nito,
Hindi naman siya nag-alangang ilapat sa kampana ang kanyang mga palad. Paghawak na paghawak niya rito, laking gulat na lamang niya nang mapagtanto niyang napakalambot nito. Sobrang lamig din ng kampanang yon na animoy matagal itong ibinabad sa yelo. Matapos naman niya yung gawin, unti-unti niyang napapansin ang tila bang paglamon ng kampana sa kanyang mga kamay. Sinubukan niya pa yung labanan pero kalaunay nahigop na yon papaloob na halos umabot na sa may bandang braso. Akala nga niya noon, lalamunin siya ng kampana, pero ilang segundo pa ang lumipas, biglang tumigil ang paghila nito sa kanya. Mula sa pinakapalad niya, may dumaloy na isang kakaibang enerhiya na mabilis namang nakiisa sa katawan niya. Matapos nun, napansin na lamang ni Arido ang mabilis na paglaho ng kampana. Pagbukas naman niya ng kanyang mga palad, bumungad sa kanya ang isang piraso ng kampanang yon na napakagaan. Isipin ninyo, gawa ito sa bakal pero yung lambot nito parang taba ng baboy na ilang oras pinakuluan. Ang pinagkaiba lang ng bagay na yon sa karne ay kahit anong gawin mong paghila rito, hinding-hindi yon napupunit. Matapos naman niya itong masilayan, agad naman siyang inabisuhan ng pare na pagka-uwi niya, ibaon niya yon sa may bandang pulso niya, malapit sa palad. Dagdag pa nito na, masakit lang yon sa una pero kapag tiniis niya ito, madali ding mawawala ang kirot at hapding kanyang nararamdaman. Nang marinig naman ni Arido ang sinabi nito, tumangulang naman siya, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Pero sa isip-isip niya noon, hindi talaga siya sigurado kung magagawa niya ba ang bagay na yon. Dahil sa kanyang pagsang-ayon, sinamahan siya ng 3 pare papalabas ng simbahan. Pagbukas naman ito ng pinto, bumungad sa kanya ang napakadilim na paligid na halos wala ng taong naglalakad. Kahit medyo natatakot na siya dahil sa lalim ng gabi, pinilit niya pa ring maglakad papauwi. Sa isip-isip niya noon, bahala na kahit wala siyang dala. Ang importante makauwi siya ng buhay. Pagdating naman niya sa pamamahay nila, unang tumambad sa kanya ay yung tatay niyang may hawak-hawak na sanga ng bayabas. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, agad naman siya nitong sinenyas ang lumapit na siya namang dali-dali niyang ginawa. Kahit alam niyang papaluin siya nito, pinili naman niya doong sumunod sa kadahilanang aminado rin naman siya na meron siyang kasalanan. Paghataw naman ito ng kanyang ama, bigla naman siyang natigilan nang mapansin niyang hindi man lang siya nakaramdam ng sakit. Matapos nun, uminit ang hawak niyang kapiraso ng kampana, dahilan para ipasok niya yon sa kanyang bulsa. Matapos nun, agad naman siyang dumiretso sa kanyang silid na parabang walang nangyari. Lumipas ang araw na yon, nagpatuloy ang kanilang buhay. Gayunpaman, sa kabila ng nakasanayan niyang ginagawa, pakiramdam niya hindi na yon ang mundong kanyang ginagalawan. Marami siyang bagay na iniisip na halos lahat yon may kaugnayan sa gibang simbahan. Pabalik-balik din sa kanyang memorya yung matandang nakita niya noon sa baryo. Dahil dito, palihim naman niyang sinimula ng kanyang plano. Ang nais niya noong mapatunayan ay kung buhay pa ba sa mga oras na yon yung matandang nakita niyang nagtatrabaho sa baryo. Ilang araw din niya yung pinag-isipan hanggang sa nagdesisyon na siyang hanapin ito. Upang hindi naman maapektuhan ng kanyang plano ang kanyang trabaho, pinili niyang gawin ang paghahanap kapag tapos na siyang manilbihan sa kanyang amo. Ganon at ganon ang kanyang ginawa
hanggang sa dumating ang isang araw na nakita na nga niya ang matanda. Kung hindi siya nagkakamali, yon ang albularyo sa kanilang lugar, kaya na may hindi na din siya nag-alangang lumapit dito para magpakonsulta. Inakala niya kasing yon ang magiging daan para masagutan ang lahat ng mga katanungan niya, pero pagkabanggit niya ng tungkol sa lumang simbahan, doon niya napansin ang tila bang pagiging seryoso nito. Maraming bagay na rin yung itinatanong sa kanya na para bang may mga nais din niyong malaman. Nang mapansin naman ni Arido ang naging akto nito, pinili niyang itago ang iilan sa mga detalyeng kanyang nalalaman. Upang hindi rin maghinala ang matanda, inabisuhan niya yung karamihan sa kanyang mga inilahad nagmula sa panaginip. Pagbibiro pa niya na, maaaring panlalaro lang yon sa kanya ng isip niya, kaya siya nakapanaginip ng mga ganoong uri ng bagay. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, dahan-dahan namang inilapit nito ang kanyang muka, sabay wika sa kanya ng, "Hindi ako naniniwalang panaginip mo lang yan. Alam mo, Arido, isa rin ako sa nakakaalam ng tungkol sa lumang simbahan. Magtulungan tayo. Gusto ko ring makabalik sa lugar na yon." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang napatayo habang sumasagot doon ng, "Ay, hindi ko ho alam ang sinasabi niyong yan. Tsaka ho, hindi ba giba na yun? Kung babalik ho kayo doon, kayo na lang. Huwag niyo na akong isama." Matapos naman niya itong mailahad, dali-dali naman siyang tumayo para umalis. Pagbalik niya sa kanila, muli niyang hinanap ang parte ng kampanang itinago niya, at nung makita niya ito, halos ilang oras niya rin yung tinitigan. Habang ginagawa niya ang bagay na yan, paulit-ulit naman niyang itinatanong sa kanyang sarili kung gagawin niya ba ang mga sinabi ng pare. Sa pagsapit naman ng gabi, hindi na siya noon gaanong makatulog, gawa ng sa oras na ipinipikit niya ang kanyang mga mata, mukha ng matanda ang nakikita niya. Sa pagdating ng puntong yon, hindi na niya maatim ang mga bagay na kanyang nasisilayan. Agad naman siya noong napatayo sa kanyang kinahihigaan para magpahangin sa labas ng kanyang silid. Pagdating naman niya sa sala ng bahay, tahimik naman siya doong umupo, bitbit ang isang maliit na gasera. Habang nakatingin siya sa kawalan, muli niyang tinanong ang kanyang sarili kung gagawin niya ba ang bagay na yon o hindi na. Makalipas pa ang ilang minutong pag-iisip, akmang kukuha na siya noon ng kutsilyo, bigla naman siyang napatahimik nang may marinig siyang nilalang na gumagapang sa bubong ng bahay nila. Napakabilis ng paglakad nito, tapos paikot-ikot lang yon sa iisang lugar. Nang mapagtanto naman ito ni Arido, agad naman siyang tumakbo patungo sa silid ng kanyang ama para gisingin ito. Paulit-ulit na rin siya noong nagsisisigaw, pero kahit isa sa mga kapatid niya, wala talagang nagising. Dahil sa pangyayaring yon, iisang bagay lang ang naisip ni Arido, at yon ay ang posibilidad na maaaring kinokontrol nung nilalang sa bubong ang kaisipan ng mga taong kasama niya sa loob ng bahay. Matapos naman niya itong mapagbigyan ng pansin, hindi na siya nagdalawang isip na kumuha ng sundang sa kusina ng bahay nila. Pagbalik naman niya sa sala, paulit-ulit naman niya itong pinagmumumura habang walang patid niyang tinataga ang pundasyon ng bahay nila. Dahil sa ginawa niya, bahagya namang tumahimik ang buong paligid at kalaunay na wala na rin ang ingay na kanyang naririnig. Dala naman ang kuryosidad ni Arido,
Dahan-dahan naman niyang sinilip ang bintana para tingnan kung nasa labas pa ba ito. Yung bintana nila noon pinuno, yung malapad na tinutukuran lang ng kahoy. Kaya para hindi masyadong malaki ang bukas nito, dahan-dahan niya lang itong itinaas hanggang sa may kung anong nilalang ang humablot sa kanyang damit. Sa sobrang bilis ng pangyayari, nadatna na lamang niya ang kanyang sarili na nakalupasay na sa bakuran ng bahay nila. Pagsilay naman niya sa bubong ng bahay, doon niya nakita ang isang nilalang na may 4 na mga paa. Namumula ang mga mata nito, tapos yung braso nito halos doble ang haba kung ikukumpara sa braso ng isang pangkaraniwang tao. Pagtitigan naman nila ng nilalang na yon, hindi na siya nag-alangan pang tumakbo papalayo. Yung nilalang namang nasipat niya, sumunod naman sa kanya na parabang may pakay itong kakaiba. Alam niya noong gusto rin itong makapasok sa simbahang yon, kaya sa abot ng kanyang makakaya, hindi niya tinahak ang daan patungo sa kinaroroonan nito. Sa halip, binigtas niya yung masukal na talahiban para direktang makarating sa sentro. Habang binabagtas niya noon ang daan, napansin naman niyang parang galit na ang nilalang na yon. Maliban kasi sa panayang ginagawa nitong pag-atungal, ramdam din niyang wala itong balak na siya ay patakasin ng buhay. Dahil sa ganun niyang kaisipan, mas lalo niyang ibinuhos ang kanyang puwersa para magpatuloy sa pagtakbo. Ayon sa kanya na, noong mga panahong yon, wala na siyang pakialam sa mga hayop o nilalang na kanyang makakasalubong. Basta ang nais niya lang noong mangyari, matakasan yung nilalang na humahabol sa kanya. Ang kaso lang, kahit anong gawin niya, sadyang hindi niya kayang matakasan ito. Makalipas pa ang kalahating oras, habol hininga na itong si Arido habang tumatakbo. Yung nilalang namang nakabuntot sa kanya, dahan-dahan lang din na sumusunod na parang hinihintay lang siya nitong mapagod. Maya-maya pa, nang marating na nila ang kakahuyan, buong puwersa naman siya nitong kinaladkad pabalik habang nagwiwika yon sa kanya ng, "Saan ka pupunta? Samahan mo ako pabalik ng simbahan. Kung may papasok mo ako doon, hindi kita papatayin. Matagal na panahon ko nang hinihintay ang pagkakataong ito, kaya hindi ko ito sasayangin." Nang marinig naman ni Arido ang sinabi nito, pilit naman siyang humanap ng paraan para makatakas sa nilalang na yon. Kung saan-saan na rin siya humawak hanggang sa dumating ang puntong nagkaroon siya ng malalim na sugat sa pulso niyang malapit sa kanyang palad. Pagsilay naman niya sa sugat na yon, doon niya naalala ang piraso ng kampana na ibinigay ng pari sa kanya. Walang sabi-sabi, agad naman niya itong kinuha sa kanyang bulsa at pagkasalpak niya nito sa kanyang pulso, dali-dali niya itong tinabunan ng damo para hindi yun basta-bastang malaglag. Matapos naman niya itong gawin, sa hindi malamang dahilan, naramdaman niyang parang gumaan ang kanyang katawan. Unti-unti na ring bumigat ang kanyang kamao na siyang naging sanhi upang subukan niyang kontrahin ang pagkaladkad sa kanya ng nilalang. Paghawak naman niya sa isang malaking tipak ng bato, laking gulat na lamang ng nilalang na yon nang hindi na siya nito magawa pang makaladkad. Pagsilay naman niya sa kinaroroonan nito, agad naman niya itong tinadyakan sa may bandang bewang na siyang naging sanhi upang tumilapon ito pabalik sa talahiban. Dahil sa pangyayaring yon, bigla namang umatungal ng napakalakas ang nilalang na yon at kasabay nito ang mabilis nitong pagsunggab sa kanyang kinaroroonan. Pagsilay naman niya sa ginawa ng nilalang, napansin naman niyang parang napakabagal ng pagkilos nito.
Akmang lalapat na sa dibdib niya ang matatalas nitong mga kuko. Buong puwersa naman niya itong hinawakan, sabay balibag sa katawan ng nilalang. Hindi pa siya nakontento. Tinapak-tapakan niya pa ang dibdib nito hanggang sa kusa nang bumigay ang mismong tadyang nito. Sa tindi ng tinamo nitong pinsala, agad namang naghingalo ang nilalang na yon hanggang sa tuluyan na itong bawian ng buhay. Unti-unti na ring bumabalik ang normal nitong anyo hanggang sa nasipat niya ang mukha ng albularyong nilapitan niya. Dala naman ng matinding takot, hindi na niya sinubukan pang ilibing ito. Pagbalik niya sa kanilang tahanan, inalis niya ang lahat ng damong isiniksik niya sa kanyang pulso para matahi ang kanyang sugat. Sa totoo lang, pinuno, matatakuting tao itong si Abido. Pero nung mga oras na yon, nagawa niya ang mga bagay na sa tingin niya'y imposible. Sa pagsapit ng sumunod na araw, paggising naman niya, una niyang napansin ay yung sugat niyang naghilom na. Magmula noon, napatunayan niya ngang tunay na malakas ang bisa ng ganoong karga. Sa paglipas pa ng mga taon, pabalik-balik na itong si Arido sa simbahang yon. Lahat ng sikreto nito nagawa na rin niyang malaman, kalakip ang katotohanan sa likod ng mga nakita niya na 3 paring praile na pumasok sa gibang simbahan at ang ibinigay nito sa kanya na mutya ng malambot na kampana. Okay. Opinyon ko sa kwento. Parang pinakatamang term talaga, mutya ng kampana lang, hindi yung malambot na kampana. Pero hindi ako 100%. Bakit? Kasi hindi naman mahal na araw yun eh. Tapos dun sa lumang simbahan kung saan pumasok tong 3 praile, parang yung kampana doon permanente ng malambot. 'Di ba? Hindi na nila kailangang hintayin pa yung mahal na araw para lang kumuha ng anting-anting o mutya na ganun. Anytime pwede silang kumuha. So hindi ko alam kung parehas to ng alam nating mutya ng kampana pagdating sa lakas, kasi konti lang naman yung sinabing pagpapaliwanag di ba? Pero overall, ang ganda sana ng kwento na to kung nasundan pa. Bakit ulit? Kasi alam natin maglalakbay itong si Arido. Alam din natin, malalaman din natin kung ano nakaraan ng lumang simbahan na yon. Diba? Sobra tayong maraming madidiskubre kung sakaling naging series. Kaso lang, isa lang yung sinin sa atin So parang yun lang, kinuwento lang ni Arido sa atin para mabitin tayo, tsaka para mamangha tayo sa mga nakita niya. Kasi ang galing nun. Luma na yung simbahan, tapos may parang portal na binuksan yung isang praile. Pagpasok nila, ibang lugar na, tas yung simbahan, bagong-bago pa. Diba? Sobrang nakakamangha nun, ang angas nun. Para sa akin lang yun Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.